Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Mr. President. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Alright. Ito po ang inyong lingkod. Nagsasabi pong bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Nagre-real talk lang po. Papa Tix TV, walang pikunan. #RealTalk. Alright mga kababayan, atin pong pag-usapan itong mainit-init na issue na ito nga po, itong sa pagitan po ng ating Pangulo, PBBM at ang FPPRD na si ating former President Rodrigo Roa Duterte, na ito pong talagang usap-usapan ngayon sa social media about nga po dito sa drug list po ng PDEA at yun nga po nagpapalitan po ng maaanghang na mga salita. So ito po, no, meron po tayong mainit-init na ilalabas na balita po, bago lang po ito, mga ka-all white, no, na interview po ni Nino Barzaga, ito pong former Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff po, na si General Dionisio R. Santiago. Naku po, may isiniwalat po ito at atin pong panoorin at kung ano-ano ang kanyang inilabas at isiniwalat dito sa kanyang interview po kay Nino Barzaga. So sa panonood po ng ating live, mag-comment lang po kayo sa mga videos ko at ating pong pag-usapan kung ano po yung mga mainit-init na balita at ating pong pag-uusapan. Ito na po ang interview po, no, ni Nino Barzaga dito po sa dating Chief of Staff na si General Dionisio Santiago. Panoorin po natin mga ka-all right. Let's get it on. Ngayong araw na ito, nabigyan tayo ng pagkakataon sa isang exclusive interview kay dating Air Forces of the Philippines General Dionisio Santiago at dati rin po siyang PDEA Chief Director, at nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ay naglingkod sa Duterte administration bilang Dangerous Drug Board Chairman. So ayan po mga ka-all right, no? So ito po malinaw na dito po sa pag-interview po ni Sir Nino, no, dito po sa kay General Dionisio Santiago, ayan po sinasabi po dito na ito po ang dating naglingkod po kay FPRRD noong panahon po ng kanyang panunungkulan. Dito sa aking panayam, tinanong ko si General Santiago kung ano ang reaksyon niya na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga or yung sinasabing cocaine or pulburon. Wala pong kailap-ilap na sinabi ni dating General Santiago na wala silang record sa PDEA. Actually, mga ka-all right, no, nilabas na, ang dami na po naglabas ng mga vlogger niyan na at lumabas na rin po sa balita na pinatunayan po ng PDEA, nilabas po nila na wala pong silang record na about dito po sa drug list po ni PBBM, no? So sa kabilang dako naman po kay FPRRD ay pinanindigan niya po at sinasabi niya nga po na yung nilabas ko ng video sa unang video nito, no, na nung mayor pa po si Mayor FPRRD, no, meron na raw po nakita na raw po ang pangalan ng ating presidente, no, PBBM,
ang kanyang pangalan sa drug list. So, yun po ang talagang mainit-init po na issue ngayon. So, pakinggan po natin mga susunod na sasabihin po. Ito po si Santiago ay senior director po yan. Matagal na po siya sa tanggapan ng mga sumusugpo sa illegal na droga. Pakinggan po natin ang ating panayam sa kanya. Alright. Kayo tayo, dati po kayong PDEA, Dangerous Drug Board of Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa list po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko sa si Derek Carrion. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na-encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos sabi ko, tama yung sinagot mo, Derek. Nag-reply ang PDEA. Yes, sir. Through Derek. Kasi unang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug list. Yes, sir. Kasi yung meron kami tinatawag. Oh, sa bagay, tama po sinasabi dito ni General, no? Kung may report, di ba, halimbawa, meron talaga, no, na nasa drug list nga po talaga, talagang lalabas at lalabas po yan, no? So, tuloy natin. Ang National Drug Information System. Yes, sir. Nandoon lahat yun. Opo. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate siya ng member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, Opo. National Police. Opo. Yung mga lahat ng law enforcement nagpo-contribute yan, pati Coast Guard. Oh, so hindi lang pala ang PDEA, no? So pag may drug list pala na ganyan sa mga ka-alright, no? Halimbawa, dahil may mga contribution yan, so maaaring may sa tanggapan din po ng NBI o sa iba pang sangay ng gobyerno na kasapi dito, talagang nagko-contribute pang isa't isa. So nasasala po, nalalaman po. So kung may siguro may mga record din sa NBI, mga ganon. Diba sa PDEA nilabas, kung may totoo nga na mayroong drug list sa PDEA, maaaring meron din sa NBI o saan. So ganon pala yun, no? Sige, tignan po natin. Opo. Ngayon, lahat ng report ibabalidate niya. Yes, sir. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Opo. Tapos, sir, tatanong ko rin po, sir. Kasi ang pinangangalandakan ni dating Pangulong Duterte, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo, sir, totoo yun o ano lang? Maewan ko, basta kung saan ang source niya. Opo. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our flag raising speaker. Opo. Ba't kasi i-imbitahin ko nasa drug list siya? Sabi nga po dito, no, bakit po iimbitahin kung nasa drug list niya? So, yun po yung sagot dito sa yun nga inilabas po ni FPRLD na nasa drug list po sa PDEA. So, maayos naman po na sinagot dito ni General Dionisio na di natin alam kung saan niyang nakuha yung report na yan. So, malayo natin. Kaya, mayroon po magsalita ng mga ka-alright na dito po sa magkabilang panig, wala po tayong kinakampihan dito. Tayo lamang po ay nagre-reaksyon sa mga ano po dyan, yung mga DDS, BBM. Relax lang po kayo. Tayo na lang po ay manood at makiramdam na lang po sa mga nangyayari. Huwag na lang po tayong mambas ng mga kapwa natin. So, yun lang po, no? Reaksyon na lang natin ito. Tignan natin ang bawat panig kung ano ang mga katotohanan sa mga lumalabas na issue. Paano hindi pa siya Pangulo? Senador siya. Opo, Senator. Sir, Sinasabi naman hindi naman nagpangulo lang yes, sir. Si BBM nitong 2022, di ba? Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng mga general at doon sa mga narcolis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na kalaban sa politika? Ano ba yung mga narcolis? Yung iba Ito, maputo ko lang mga ka-alright, no? Kung maalala nyo po, nung sa panunungkulan po dati ni FPRRD, no? Ay may mga pinangalanan po na lumabas po yan. Isa po yan sa mga i-vlog ko rin dati na meron po sa mga hanay po ng PNP,
mga general, colonel, major, may mga naisama po yan. Sa narcolis nga po yung mga drug list po na sangkot po sa droga. May mga napangalanan po yan. Kung matatandaan nyo po yan. So ito po, naitanong din po ito ni Nino Barsaga kay General Dionisio. Kung sa akin, nagre-reklamo, ba't sila nasama? Pero hindi naman ako, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero walang magagawa doon. Hindi ko malaman yung mga pinangalanan niya. Yung pinangalanan siya na bandang muli, nakipag-request ng meeting sa akin. Kinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, sir, wala ako dyan. Wala akong involvement. Opo. Inamin niya sa sugal meron. Opo. Ngayon sabi ko, pwede orderin ko ito, babaero ko mo. Yes, sir. Sige. Hindi, kung ganyan tinang kita, babaero ko. Hindi ka nagsisinungaling na ako, you can see me personally. Yes, sir. Sir, Okay yung code babayero ka ba? Ay, yes sir. Ayun na. Alright, tuloy natin ito sa dati, nung nagsalita, dating Senator Antonio Trillanes, sinasabi, mayroong anak daw si Pangulong Duterte na sa drug list. Anong pong reaksyon niyo po doon? Kagaya ni Pulong na sinasabing may dragon group. Yung sa akin as far as we are was concerned, alam mo, mayroong report, pero ang report, binabalidate yan. Opo. Wala naman kami nakita ng report. Ibig sabihin, So tama nga naman po, no? Sabi nga, dahil nga itong si General Dionisio nung kapanahonan niya, yun nga po, doon nga po mapapasok nga, kung may mga report po, nababalidate yan. So may confirmation na may katotohanan kung ano man yung mga lumalabas na issue. Kung dumaan po talaga sa kanya na validate po yan. Pero dahil nga po sa panahon niya, ito nga po, pinanindigan po ni General Dionisio dito, former Chief of Staff po ng Armed Forces of the Philippines, no? Na kung may report, syempre ibabalidate yan para malaman kung legit po ba yung mga report na yan. Ang makakasagot yan, yung mga but I doubt it very much, kagaya ng mga naging director ko sa Davao, wala naman silang binabanggit sa akin. yes, sir. Yung chismis, marami. Opo. Hindi naman naubusan ng chismis. Yes, sir. sa Tama Pilipinas. po. Opo. Sir, ito sir, last na katanungan ko po, sir. Yung umuugong na kudita, may naririnig po ba kayo mga nasasangkot ng mga retiradong opisyal? Alam mo yung data na yun, hindi mo ganun kadali yan. Professional na armed forces natin. Alam mo yung mga sinong credible leader na mag-lead sa kanila? Yes, sir. Tama nga po. Sa kudita nga po. Ito, siguro noong mga panahon pa po dati ng kopong-kopong po yan. Pero sa panahon po ngayon mga ka-all right, no? Medyo tama naman po si General dito na mahirap na po yan kasi unang-una sa lahat napakabilis na po na access po ng mga ngayon, ng mga balita ngayon. At siyempre dahil nga sa panibagong teknolohiya po, no? Dahil andyan na yung mga cellphones, andyan na po yung napakabilis na po ng mga natin, ng paglalabas natin ng mga balita dito lalo na dito sa social media. Ang dami na po mga vloggers, ang dami na po naglalabas agad ng mga ganyan, di ba? So medyo medyo risky na rin at saka siyempre iba na noon at iba na po ngayon. Kasi gusto yung mga nagpapay ng resolution, iba-ibang grupo yan, mga yes, female, non-female. Sino ba credible sa kanila? Yes, sir. Credible ba yung mga kan? Siguro pagka nakakita ka ng charismatic na retiree, kaya may pinagsabihan ako ikaw, unang-una, general ang tawag sa'yo. Hindi mo naman kinukulit, hindi ka naman general. Yes, sir. Tapos sabi ko, hindi ka naman pensionado. Pero, tapos sabi ko, kung pwede, diniretso ko siya. Kung pwede, you speak for yourself. Yes, sir. Huwag mo kaming idamay ng mga retirees na naman. Alam mo, pag retire ka, para kang kotse. Pag nag-retire ka, yung kotse, kahit brand new, pag lumabas na ng kasa yan, depreciated na kami. Yes, sir. Hindi na kami ganun ka-influential. Yes, sir. Ha? Tama.
kasi di ba yung mga retired na nga po, retired na. Kung ikaw nung kapanahonan mo ay talagang matinig ka, tinikilala ka, di ba? So kung ikaw ay retirado na, siguro yung influensya wala na. Siguro yung bilang isang pagkilala lang na dati kang nasa ganyang posisyon, hindi naman siguro ganoon nakalaki yung influensya mo ulit, na kahit na retirado ka na, andun pa rin yung power mo, no? Yung nasasakupan mo. So tama rin po dito si Sir Dionisio. Saka yung mga bata nasa serbisyo, hindi mo malaman, hindi mo masabi kung anong nasa isip nila. Pero may mga sarili-sariling agenda rin yun eh. May mga future na inaalagaan niya. Bago sumalang sa ganyan yan, hindi mo madaling isalang. Also, ang kwan niya na maraming utang na loob yung mga pati kami retirees, si former president, dahil lumaki pension. Yes, sir. Dati mas malaki pension ng mga bagong retire sa amin. Okay. 20 plus kami, retire, umabot na si Sense. Kaya in-adjust kami. Pero just the same, yung kung na yan is, hindi lahat ng tao makukuha sa kuwang. Yan namang mga nasa military, they are police, they're thinking individual. Ang lahat kami, ang kinuha namin, sana cooler heads will prevail. Na kasi nagugulong ang nagsasuffer dito bayan eh. Yes sir, tama po. Nagsasuffer dito bayan, yung ordinary citizen. Yes sir. Na ba kinalaman ng mga ordinary? Thank you very much. Mga paratang ni former President Duterte kay BBM. Ang pagkakabanggit ni dating Pangulong Duterte na si BBM ay bangag at gumagamit ng droga ay isa sa mga paratang na may bahid ng paninira, sapagkat makikita natin na ang mga paratang di umano ay nakikita ni dating Pangulong Duterte sa drugs watch list. Ang paratang na ito ay nag-iiwan ng malaking katanungan sa bawat Pilipino. Una, kapag ba kaibigan mo ay hindi mo isusuplong sa batas, ganito ba ang isang leader na pinaniniwalaan natin? Pangalawa, kung tunay ngang totoo ang paratang ni PRRD labang kay BBM, ano ang gagawin mo bilang tagapagtupad ng batas? Pangatlo, ang dating Pangulong ba ay nasa tunay na katinuan? Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, ay mag-aarti kang parang bata at babanggitin mo ang mga paratang para makaganti lang? Ow! Medyo mainit-init po, no? Umaapoy, no? Itong mga binibitawan po ni Nino Barsaga. Sige, tuloy lang natin, ha? Pang-apat, kapag nawala sa posisyon si BBM, sino ang papalit? Yan ay ang mga katanungan na dapat natin itanong kay PRRD, sapagkat hindi tayo republika ng mga maninira at mga tanga at paniniwalaan lamang natin ang mga tunay na nakikita natin. Ayun! Grabe. So, grabe ang hang po ng mga binibitawan po dito ni Nino Barsaga, no? Dito nga po sa issue na to, no? So, mga kaulat-ulit, no? Kayo na pong humusga, kayo na pong nasa sa inyo na po yan. Mag-comment lang po kayo dito sa mga videos ko. So, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga lumabas na ito, na meron pong nagde-debunk po doon sa inilalabas po ni FPRRD. At kayo na po ang kayo na po ang bahalang diyan, na mag-comment lang po kayo kung ano po ang sagot niyo diyan. So atin pong gagawa ng video reaction kung ano po yung mga nakikita ko sa mga comment po ninyo na sagot po ninyo dito sa mga nangyayari ito. So maghahanap po tayo sa side din po ng syempre ni FPRRD. Kukuha rin pa tayo ng mga reaction video diyan na sagot naman dito sa mga sinasabi na ganito, no? Abangan po natin yan. At syempre, both side po yan. Bibigyan po natin ng reaction. Wala po tayong kikilingan, wala po tayong kakampihan, no? So, observe lang po tayo. Ako po isang social media influencer. So, ang sa akin lang po is magre-reaction ako kung ano yung mga trending, kung ano yung mga viral video na
pwede natin pag-usapan dito po sa aking platform. So, yun lang po mga ka-ulit, alright? Mag-comment lang po kayo dito sa videos ko na to kung ano po yung mga masasabi po ninyo, ano po ang inyong opinion dito po sa mainit-init at talagang halos umuusok sa galit ang bawat isa dahil talagang medyo tumataas na po mga tensyon, no, dito sa mga magkabilang panig. So, salamat po mga ka-ulit, ang inyong po lingkod muli at nagsasabi lagi dito sa aking channel, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Nagre-real talk lang po si Papa Trix TV. Real Talk. Tama. Bye-bye. Alright.